Welcome back mga kaibigan. Mayroon naman tayong ayusin ngayon. Ito po ay Epson L121. Ang problema raw rito ay walang printout yung ibang kulay. So susubukan muna natin para malaman natin kung ano talaga ang problema nitong unit na ito. Inonosol muna natin bago natin buksan itong ating device or unit. Ang pagnosol ay madali lang, hindi na tayo gagamit ng laptop. So just press the power button at itong isa para magnosol. So hintayin natin kung ano yung printout dito para malaman natin kung ano talaga ang totoong problema. At you can see, so wala po talagang printout, walang kulay black at saka kulay pink. So yan ang ating aayusin. So tara, simulan na natin. Pagkatapos matanggal yung mga tornilyo ay hihilahin na natin itong kanyang printer cover. Tanda lang sa paghila para hindi masira. Ayan, natanggal na natin yung kanyang printer cover. So ito po yung laman ng ating unit ng Epson L121. So ganito po yung itsura at kanyang loob. Tanggalin muna natin itong kanyang plastic or lock ng hose bago natin tanggalin ang kanyang ink tank. So dahan-dahan lang sa pagtanggal para hindi mapunit. Yan, as you can see, walang laman ang bawat tangke ng ink natin, halos ubos. So yan ang ating isa-suction ngayon para malagyan ulit ng ink. Yan po ang isang dahilan na walang printout yung printer. Ayan, nasaksyon na natin. So may laman na yung kanyang tangke. Pwede natin ibalik sa paglalagyan. Pagkatapos may balik yung kanyang tangke ay i-testing muna natin kung okay na ba at bumalik na ba sa dati ang kanyang output. Okay, so ang gagawin ay inonosol natin. At first, bago magnosol ay mag-heat clean muna tayo bago tayo mag-print out ng nozzle. Pag nag-heat clean tayo ay pindutin lang yung kabila, itong walang ilaw. Just press a second
Pagkatapos may tunog na, sabay bitaw. At hintayin lang na matapos ang kanyang head clean. Ang palatandaan na natin na tapos na ay yung kanyang indicator light ay mag-stop na yung blinking. Sa nakita ninyo ay hindi na nag-blink yung kanyang power light indicator, so it means okay na. Ang sunod natin gawin ay patayin muna yung kanyang power supply bago natin i-on at mag-print ng nozzle. Ang pag-print ng nozzle ay i-press lang natin itong dalawang power button sabay. Pagkatapos kung mayroon tayong marinig na tunog, sabay bitaw. Ayan, may print out na. Tingnan natin kung okay na ba lahat. Sa nakita ninyo ay mayroon ng kulay black, yellow at saka blue. Missing is kulay pink. So yan ang ating problema. Kailangan nating i-flash yung kanyang print head gamit yung solution. Ang pagtanggal pala ng tangke sa ink ay madali lang. May clip siya sa gilid, i-press lang ninyo para makuha ang tangke. So dito ay ginamitan na natin ng syringe at gamit tong hose. So itong ating sinalpakan ng hose, ito yung kulay pink. Yan po yung ating ipa-flash gamit itong solution. Paalala lang, kung tayo ay mag-flashing gamit itong ganitong style ay dahan-dahan lang yung pag-diin natin sa solution para hindi mag-leak at mapunta doon sa kanyang board sa ating printed para hindi magka-short. Pagkatapos na lahat ay ibalik lahat yung ating tinanggal, kung saan natin tinanggal at saan nakalagay, at okay na, pwede natin i-testing ulit ang ating unit. So tara, tingnan natin kung okay na ba. Alright, so second test. So as you can see, okay na siya. Mayroong kulay na lahat. May black, yellow, pink at saka blue. So ganun lang kadali mag-throw ball pag walang print out. So sana nakatulong ito kaibigan, itong ating tutorial ngayon, at huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Peace out.